Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, nagpapadala at nagpadala para si Sir Alden, no? Hindi ng pagkain kaya Ma'am Catherine mga kasama sa tapings niya. Hindi ito nakapagtataka mga kasombreros. Kasi nung sa Hello Love Again days pa lang sa tapings nila, at saka after nung taping ay nagpapadala talaga no si Sir Alden mga kasombreros ng pagkain kaya attorney mga kasombreros and yung legendary boat, yung dito yung mahal na pagkain, parang Japanese food yata or Korean food yung mga kasombreros na pinadala niya dati. Yung parang nakabangka, yung style mga kasombreros tapos sari-sari yung pagkain mula sa mahaling restaurant na pinadala dati ni Sir Alden. So, hindi ako magtataka na ngayon, kahit ngayon na nagpapadala si Sir Alden sa taping ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So, minsan na rin na-post no, ni Tin ng atin ni Ma'am Catherine mga kasombreros yung Instagram story niya no, yung pagkain na pinadala ni Eduardo ni Sir Alden mga kasombreros ni Ethan. So ito na naman ang legendary boat ni Eduardo. So kung naalala niyo dati, nagpapadala siya ng mga pagkain talaga kay attorney mga kasombreros kay Kath. So mga sushi, mga shrimp, mga basta masarap na pagkain mga kasombreros at saka mula sa mamahaling restaurant para sa kanyang pinakamamahal na attorney. So hindi ako nagtataka no na ano. So marami talaga ang nagpo-post na ano and si Sir Renato nga no nag-confirm din ito mga kasombreros. So talagang na-recall ko rin yung pagiging ano kasi dati sa press con ni na Sir Alden sa kasama sina Direk Cathy no after na magawa nila yung taping or yung shoot mga kasombreros ay sabi nga ni Direk Cathy ay dinadalhan ng pagkain dinadalhan ng food dinadalhan ng food ni Alden si Catherine, tapos si Catherine din ganun kay Alden, tapos nagsusubuan minsan kapag free time. So ano sabi ni Direk Cathy, sabi ko wag mag-usap, wag kausapin si Catherine, tapos maya nakita yung dalawa nagkainan na dun sa ano, nagsusubuan na sa sahig mga kasombreros na nakaupo dun sa sahig tapos nagsusubuan na pagkain. O diba? So parang ang kulit lang ng dalawang to mga kasombreros. So food is life kasi ito yung isa sa mga ano nila, parang pinagkakasunduan nila mga kasombreros no, talagang pagkain during their interviews. Talagang yun yung kanilang ano, parang commonality ba? Parang common denominator mga kasombreros na nagkakasundo sila. So sabi nga ni Sir Renato sa akin, medyo late ko na to na post no, pasensya na Sir Ren. Sabi niya, speaking of food, alam mo ba nagpadala kahapon si Alden ng food kay Catherine sa taping niya sa TV series niya. And you know what then is Catherine's favorite Japanese food no, from Catherine's favorite Japanese restaurant, it's Chukiji. Naalala mo yung pinadala na Alden yung sushi boat. So, ito nga yun sa mga ito nga yun mga customers. Nalaman kasi late na hindi kumain si Kat kaya umorder na si Alden ng Chukuji. Kasi ganun minsan, di ba? Nung interview rin nila, kapag gutom na si Kat, I love my chicken. Kakanta-kanta yan si Kat ng ganyan. So, ibig sabihin, gutom na yan mga kasombreros. So, sobrang gutom niya. So, ibig sabihin, si Tisoy ay magkukumahog na maghahanap ng pagkain para kay Tisay mga kasombreros. So, ang kulit lang na-recall ko tuloy yung mga interviews nila mga kasombreros na ganun nga yung pinapadala niya sa taping area ni Kath. Nalaman ko kay Boop, no, kay Boop Yap nung nagkausap kami via video call. So, panatag tayo mga kasombreros. So, sekretong galawan lang talaga ang ginagawa niya no, ni Tisoy mga kasombreros no, para kay attorney. So, dito, yan ang ninja moves mga kasombreros ni Sir Alden no, para kaya attorney mga kasombreros. So hayaan na natin. So yun po no. And then ito spotted si Sir Alden dito mga kasombreros no, naka siya gray na jacket, parang sweater yata no. Tapos parang siya kasi nakalagay dito Pia Legaspi. Tapos kagabi lang niya in-upload. Hindi ko alam kung saan to. Hindi naman ito sa Stardust May background music kasi kung kaya hindi ko rin marinig yung kung nasaan ito mga kasombreros. So hindi ito sa Stardust kasi kagabi lang wala akong details masyado. Tapos yun nga kasi nung sa airport siya iba rin yun mga kasombreros
So, pero ito si Sir Alden, parang may pinapanood siya. Hindi rin ito sa Scavolini, kasi yung Scavolini, iba yung suot niya doon, parang naka-brown siya sa mga kasombreros. So, pero hayaan na natin, no? Parang may pinapanood at saka inaantay si Phenomenal Box Office King mga kasombreros sa isang alam ko pang refreshment area or refreshment bar ito mga kasombreros, no? Pero yun po siya. And then ito, next item natin mga kasombreros. So isingit kitong kay Daddy Bay na nag-Instagram nag-post siya mga kasombreros sa kanyang SOCMED na parang nag-workout siya mga kasombreros. So part ng kanyang living young, no, nag-workout si Daddy Bay mga kasombreros. And then ito ang atin ni Kat, si Baby QQ ay parang nagalang Cinderella at saka Rapunzel siya mga kasombreros, no? So Rapunzel yata ito, no? Hindi ko alam mga sorry po. Parang Rapunzel or Cinderella or dito yung sa Frozen ba yun? Hindi ko alam, hindi na ako updated mga ganito, pero ang cute ni Baby QQ sa kanyang kulay blue na favorite color ni tito niya Tisoy, no? Tito niya Alden mga kasombreros. So ang cute ni Baby QQ dito sa kanyang suot ala Barbie. And then ito si Sir Alden naman nag-post kagabi, no, ng kanyang yung sa Autogoat ay kagabi lang niya pinost mga kasombreros yung nasa para mga kotse siya mga kasombreros na nagpa-car wash siya. Sabi dito is a shout out to Autogoat for that next level PPF and for turning my ride into an absolute head turner. So kasi nagpalinis siya ng kanyang sasakyan. Pero parang late niya na to pinost. Kagabi lang niya pinost mga kasombreros sa kanyang Facebook account 14 hours ago. Pero na-vlog na natin to yung mismong video niya kasi nga binidyohan siya doon ng mga empleyado or ng mga staff doon. Tapos ito naman yung mga pictures na kanyang sinend or pinost kagabi bilang appreciation at saka shout out sa Autogoat na parang car wash mga kasombreros. And then ito, so yung kanyang BDO, nag-post din siya, no? Nag-share din siya sa kanyang Facebook account ng BDO Gold Rush Sale. Actually, kahapon ito natapos, no? Late ko na nakita rin. Sabi Gold Rush Sale September 12 to 18, so kahapon. Sorry po, medyo na late ako dito. So 5% off sila hanggang kahapon, no? 6 days sila, September 12 to 18 sa Cebuana mga kasombreros. So 5% on all jewelry items. So yan po ang sabi dito mga kasombreros. And yun kahapon, so iano ko na lang din yung ngayong araw ipapalabas sa Amerika yung kanilang collaboration movie na ni Scott Adkins mga kasombreros, no, na isang Hollywood actor na The Prisoner of War. Tao dito si Alden ay kasama yung kanyang Myriad Entertainment Corporation, Myriad Corporation mga kasombreros ay kasama sa production dito. So si Ma'am Gabby Garcia lang yata yung tao dito ang kasama. Kung hindi ako nagkakamali ay hindi siya kasama dito mga kasombreros, no, sa magiging aktor. So yun po, pero it's an honor, no, sa isang Pilipino na tao dito mapasama dito sa Hollywood production sa Prisoner of War. So aabangan din natin ito, no. And then ito, so ito pala mga kasombreros, no, isingit ko lang kasi na-vlog ko yung parang pasabog ng ABS-CBN at saka GMA nung kahapon. Supposedly hindi ko na isama kagabi. So ito na pala yon, no, yung parang teaser photo ng ABS-CBN at saka GMA collaboration. So hindi nga siya sabi ko na nga ba parang PBB pa rin siya, PBB related. So collaboration movie pala ito ng mga PBB housemates na nakalabas nga sa bahay ni Kuya nung after nung sina Mika Salamanca, sila Will Ashley. So The Secrets of Hotel 88, so ang title niya mga kasombreros. So kung kaya pala meron siyang 88 na number doon sa doorknob
na pinost natin nung nakaraan. So, yun pala siya, no? So, in the meantime, yun lang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 19, 2025. Friday na po. Ang bilis ng panahon. Bukas ay Sabado na. Weekend na naman po, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating lugar, sobrang ganda mga kasambreros. Ang title po natin, Malinis na Kamay. James 4 verse 8, Draw near to God, and He will draw near you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, ito mga kasambres, napakaganda po nito kasi maliban sa kung papalinisan natin ating kamay, hindi literal na paglinis ng tubig mga kasambreros. Pero of course, no, part yun ng ating physical hygiene or daily hygiene mga kasambreros. Pero ang sasabi dito ay kumbaga iwasan natin yung paggawa ng masama. Okay? Kasi yung paggawa ng masama ay pwedeng manggagaling sa ating bunganga, no? Yung mga bad words, pwedeng sa ating kamay, no? Gumagawa tayo ng kasalanan, ginagamit natin ating kamay or ang mata, ating puso, yung ating isipan. So those are the battlefields or instruments mga kasambreros, either good or bad. So pwede siyang gamitin natin yung ating kamay sa paggawa ng mabuti or sa paggawa ng masama or yung ating mata, ating bibig, and so on mga kasambreros. So si Apostle James na nagsulat dito mga kasambreros, no? And by the way, ang Tagalog po ng James ay Santiago. So yun po siya, no? Siningit ko lang mga kasambreros. So ang James 4:8 ay about sa kahalagahan, no, ng paglapit natin sa Panginoon mga kasambreros, na may malinis, may dalisay, no, may pure na puso mga kasambreros, at saka kumbaga tunay ba, genuine or sincere faith ng mga kasambreros para ma-experience natin yung kanyang presensya at ang pagtanggap ng kanyang grace or favor or grasya mga kasambreros. Alam niyo, napakaganda nito. And kumbaga si Apostle James ay isa sa tinuturo talaga niya dito is maliban sa faith, no, pananampalataya, manalig tayo at magtiwala sa Panginoon, ay yung genuineness, yung sincerity ng ating faith at yung paglapit natin sa Panginoon mga kasambreros. So ang buong concept or ang buong chapter ng chapter 4 na sa Book of James mga kasambreros ay nagde-delve, no, into the themes of humility, submission to God, and resisting worldly temptation. So alinisin ng ating buhay or sarili from worldly temptations. Kasi ang dami talaga temptations mga kasambreros. Yung temptations po pwedeng sa pagkain, no? Bawal sa'yo, no? Sabi ng doktor mo, bawal ka nito. Tapos, let's say yung mga inumin, no? Given na yun, yung mga alak na nakakasira talaga ng katawan. So, apart from spiritual teaching, yung physical natin kasi nagsasuffer kapag tayo po ay mahilig sa alak mga kasambreros, no? Or manginginom tayo. So, temptation natin sa mga cellphone, sa mga panonoorin. Talaga ngayon, alam niyo, nalulungkot ako kasi isa sa mga, kasi di ba yung, sorry po sa mga terms ko malilibog na kasi yung mga kabataan ngayon kasi nga nadadagdagan pa ng yung mga bikini open ng babae at saka lalaki sa social media. Parang nagiging legal yung panonood ng mga kabataan, no, harap-harapan, parang nagiging bar yung mga bikini open sa mga kasambreros, no, kasi tayo bilang nag-scroll kasi sa Facebook, no, kasi kailangan natin maging updated sa mga balita. Talagang sumisingit yung mga yun mga kasambreros, and nakita ko minsan mga kabataan, tapos nasa yung mga tawag dito, mga minor de edad, tapos yung nasa harap nila mga sorry po sa mga terms, naka-brief, naka-panty, naka-bra na lang yung mga tapos yung iba talagang kalaswaan mga kasis. And dito kasi nagmumula yung pagiging yung nagmumula yung mga temptations, okay? And dito rin actually nagmumula yung kabataan na namumulat sila sa mga ganito, so nagiging malibog sila, sorry po sa term. Tapos pa naging malibog yan sila, gusto na i-try. So dito rin actually nagmumula yung mga AIDS, yung mga HIV, no, ganun mga kasambreros, so na pinagmumulan. And of course, no, yung mga early pregnancy, no, maagang nabubuntis, maagang nagkakaroon ng pamilya ang mga bata, minor de edad pa. So according nga sa research, ang Pilipinas ang top 1 na merong highest case mga kasambreros ng early pregnancy or teenage pregnancy. So medyo nakakalungkot itong reality na ito mga kasambreros, no? So kung kaya tayo sa ating tahanan talagang kung sabi dito, cleanse your hands, no? At saka i-purify natin ang ating puso. So sana manalangin tayo na sa susunod, no? Talagang
yung sa Facebook, talagang i-regulate nila yung mga ganong content, mga kasombreros, no? Meron pa dyan, sumasayaw-sayaw yung mga kabataan, no? Kumapa, medyo, alam mo yung medyo bastos, yun na yung mga sayaw, tapos walang mga pang-itaas, no? Ganon mga kasombreros, yung mga, kung kaya tayo mga magulang, tayo mga nakakatanda, at saka may isip na sa loob ng tahanan, always observe, always be vigilant sa mga pinapanood at saka ini-scroll ng inyong mga anak. Kapag bata pa nga, sana wag na munang bigyan ng cellphone, no? Hanggat maaari, and merong limit ba? So kung kailangan nila ng cellphone sa paaralan or sa studies, sa kanilang pag-aaral, no? Doon lang sila bibigyan, pero dapat may limit siya mga kasombreros, no? Kasi talagang usong-uso na ngayon yung tawag dito, yung ganong mga content mga kasombreros. And yun nga, talagang let's be nasa opensa tayo na side mga kasombreros, na kung saan ay tuturo natin ng with initiative ba yung salita ng Panginoon mga kasombreros, kasi yung talaga ang pag-asa natin, yung salita ng Panginoon sa ating loob ng tahanan. So God's promise to draw near to us in response to our seeking Him is a testament to His faithfulness and love. So kasabi nga dito, no, yung paglapit sa Panginoon mga kasombreros ay chance, lifetime and great dakilang opportunity mga kasombreros na nakakalapit tayo. Kasi sa Old Testament, talagang mas mahigpit doon mga kasos nung hindi pa dumating si Jesus Christ, no? Nung hindi pa siya na-introduce as the Messiah, okay? The expected Messiah mga kasombreros. Ang tao noon, talagang on the spot, pwedeng pag sobra-sobra ng kasalanan ng tao, kasi hindi pa nangibabaw ang grace nung pagdating ni Jesus Christ mga kasombreros, automatic pwedeng bubuka yung lupa, tapos libo-libo mga tao pwedeng mamatay dyan, kasi nga sa galit at saka sa kasalanan ng tao mga kasombreros, no? Sobrang galit na ang Panginoon. And yun na, remember sa time ni Noah, sa time ni Moises, no, bumuka yung lupa, and then kinain yung mga tao mga kasombreros. And then nagpadala siya ng mga yung angel, no, 185,000 na pumatay mga kasombreros sa mga soldiers and more, kasi nga hindi pa nangiral dati ang grace, no? Kasi nga ang mga tao, grabe na ang kasalanan. So imagine mo kung yun yung mangiral sa atin yun, talagang siguro marami na ang namatay mga kasombreros. So in conclusion, let us heed the call of James 4:8 mga kasos, to draw near to God with sincerity and dedication. May we commit to cultivating a deeper relationship with the divine, with God, knowing that as embracing the challenge of cleansing your hands and purifying your heart as you embark on this journey of faith, may God's presence guide you and sustain you, leading you into a deeper understanding of His love and grace. So napakaganda kasi kapag tayo malapit, no, kasi yung ating kamay kailangan gamitin natin maging nasa initiative side tayo. Doon tayo sa hindi lang puro depensa. Kumaga pa sa labanan, no, sa basketball, hindi lang tayo sa depensa kundi sa opensa mga kasombreros. We initiate natin yung paggawa ng mabuti, no, pagmamahal sa magulang, sa kapatid, sa asawa, and so on mga kasombreros. So and of course, no, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, pagsunod, no, at saka pagmamahal sa salita ng Panginoon, and yung paggawa sa kanyang kalooban. We can draw near to God by purifying our hearts and cleansing our hands from sin. So imbis na gamitin natin sa parang depensa lang parati sa hindi paggawa ng masama, so let's be vocal, let's be may initiative tayo mga kasombreros na initiator tayo ng paggawa ng pag-advance ng kingdom ng Panginoon. Kumbaga pa sa labanan, hindi ka lang puro depensa, but you you make the initiative mga kasombreros. Ikaw yung nangunguna, ikaw yung taga-opensa mga kasombreros. This requires repentance and turning away from worldly desires and attitudes. We demonstrate our desire to be in close relationship with God by seeking Him with a sincere and humble heart. So yung pagiging humble talaga mga kasombreros, yun din ang nakakapag-attract sa Panginoon natin, no, as we come in prayer, in reading the Bible, no, studying His Word mga kasombreros. Kasi gawin nating pastime ba na kina-enjoy natin yung pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon mga kasombreros. Gawin nating habit. Hindi kompleto ang ating araw na hindi tayo nagbabasa at nagpapakain ng ating kaluluwa, which is the Word of God mga kasombreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng word na ito mga kasombreros. But in the meantime, so yan lang muna, no, sa ating Word of God, no, ipagpalain po tayo ng pag-ibig,
pananampalataya, pag-asa, clean hands, clean heart, clean mind, clean heart mga customers, and clean lips mga customers sa harapan ng ating Panginoon at sa ating kapwa-tao. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga customers, and paalam po. I love you.